Panginoon. Mahaba po yung ating babasahin, mga kapatid. We'll be reading from Ephesians chapter 1, verse 1 to 14. Ephesians chapter 1, 1 to 14. Sabay-sabay natin basahin. Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, to the saints in Ephesus, the faithful in Christ Jesus. Grace and peace to you from God the Father of our Lord Jesus Christ. Praise and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us to be the adoption as in His Son through Jesus Christ, in accordance with His pleasure and will, to the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of our sins, according with the richness of God's grace, that He lavished on us with all wisdom and understanding. And He made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Christ, to be put into effect when the time will have reached their fulfillment, to bring all things in heaven and on earth together under one head, even Christ. In Him we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in the first with the purpose of His will, in order that we have the first to hope in Christ might be for the praise of His glory. And you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in Him, sealed, the promised Holy Spirit, who is deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of His glory. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah, Lord. We thank you. We glorify your name, Lord Jesus. We praise your name on high, Lord. Hallelujah. Maraming pong salamat, Panginoon, sa gabing ito, O Diyos. Thank you for bringing us in this place to listen to your word, Lord God. We worship you in spirit and truth. Father, we pray, Lord God, as we ponder upon thy word, continue to touch our hearts, Lord God. Open our minds, our hearts, that we may receive something from you tonight, Lord God. I pray, Father, ano man po yung gumugulo sa aming isipan, Lord God, alisin niyo po ito upang malaya po naming maunawaan ang iyong mga salita. At ito po ay may sa pamuhay po namin. Salamat po sa iyo lamang po ang papuri, pagdakila. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus ang lahat ay magsasabi ng Amen. Amen. Praise you, God. Amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Batiin po natin yung ating katabi. I love you with the love of the Lord. Yung nasa Zoom po, binabati po namin kayo. Amen. Purihin ang Panginoon sa buhay ninyo. Amen. Praise God. Kamusta po ang bawat isa? Okay, praise the Lord. Sa biyaya ng Panginoon, lahat po tayo ay maayos. Amen. Bago po ako magsimula, gusto kong magpasalamat sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Patuloy pinuprovide ng Panginoon yung aming mga pangangailangan. Last time po ay nagpatotoo po yung ating kapatid, Sister Cherry, kung paano pinuprovide ng Panginoon yung aming pangangailangan, yung aming pong visa ng aming 3 anak, ay sabi nung gumagawa, yung mag-aayos ng document ay around 6,000 to 7,000. Sabi ko, saan namin kukunin nyo? Wala naman kaming extra. No? Siyempre, bilang anak ng Panginoon, ang gagawin lang natin ay manalangin. Sabi namin, Lord, ikaw po ang mag-provide ng aming, kayo po ang tumawag sa amin dito, kayo po ang mag-provide ng aming pangangailangan. At nakita ni Sister Cherry na reimbursement pala nung kumpanya yung gagastos. Lahat ng gastos ng paglakad sa visa ay ibabalik ng company ni Sister Cherry. Purihin ang Panginoon. Siyempre, kailangan mo muna maglabas.
Ang problema, wala rin kami. Wala rin kaming, hindi rin kami gumagamit ng credit card. Wala kaming credit card. Saktong-sakto naman, tinignan ko yung aking tabi, no? Purihin ng Panginoon sa tabi, merong 7,000 na limit. No? Sabi ko, praise God kasi may mga ganong pagkakataon na wala kaming ilalabas pero may binigyan ako ng wisdom ng Panginoon na tignan yung aking tabi card at yun yung ginamit namin na panglakad dun sa documents ng mga bata. And na-approve na yung reimbursement, inaantay na lang namin bumalik para iba-ibayad namin sa tabi. Pero nakita namin kung paano pinrovide ng Panginoon yung aming pangangailangan. Hindi nagkulang ang Diyos. No, hindi kailangan na mangutang sa tao kung sino pa man at pinrovide ng Panginoon. Na pangalawa po, gusto magpasalamat sa Panginoon dahil last week, last Sunday po ay ginamit tayo ng Panginoon. Ginamit po ako ng Panginoon upang mag-preach sa gawain sa isang anniversary. Nung mga nakaraang linggo, iniisip ko kasi June, 3 yung magba-birthday sa amin eh. Sa Cherry, si Renoa, tapos si AJ, 3. Sabi ko, Lord, ay gastos na naman yan ha. Siyempre, gusto mo rin maging, i-celebrate kahit paano, kahit simple. So, sa puso ko, nagpe-pray ako, Lord, may celebrate namin yung birthday nila, yung aking asawa, yung aking pong 2 anak. Tapos, nung na-invite po ako sa anniversary, siyempre, hindi naman tayo nag-expect ng kung anong binibigay sa atin na bilang taga-preacher ng salita ng Panginoon. We don't expect ng material blessing. Pagkatapos ko po mag-preach, binigyan po ako ng pastor ng sobre. Pag uwi namin, pinintahan ko. Lord, pinintahan talaga, no? Siyempre, nagpapasalamat ka sa puso mo, di ba? Lord, salamat po sa biyayang ito. Dahil galing lahat sa Panginoon yan, First time ko po naka-receive ng ganung kalaking love gift, mga kapatid. Sa tanang buhay ko ng pag-preach. Nagpasalamat na lang ako sa Panginoon, Lord, salamat po. Kasi nagpe-pray kami ng panggastos, binigay ng Panginoon. Bukod pa ron, binigay ko kay Sister Cherry, nagdadrive ako pa uwi, papunta tsaka pa uwi, medyo energized ako Kasi sabi ko kay Sister Cherry, pag uwi, ikaw na mag-drive, pagod na ako Sabi ko, kasi nahatag ko pa, blessing. Ako, wala paala. Magdadrive ako. Hindi, nag-ano lang tayo. Na-energize. Sabi ko, wala mo pa, magdadrive ako. Ilang oras siya, wala problema. Sabi ko, purihin ng Panginoon kako. Tignan mo na yung blessing na binigay sa atin. Silipin mo kako. Alam ko na pinintahan ni Sister Cherry, tinignan niya. Napaiyak lang siya Sabi ko, purihin ng Panginoon kung paano kumikilos sa secret. Kung paano kumikilos ang Panginoon sa buhay namin. At hindi pa yan, mga kapatid. Di pag-uwi namin, kinabukasan pa may nag-message sa akin. Sabi niya, Pastor, na-bless po ako sa mensahe ninyo at kung paano po kayo nagpe-preach faithfully ng salita ng Panginoon. Estudyante ko yung nag-message, estudyante ko sa Bible School. Sabi niya, gusto ko po kayong i-honor. Pwede po bang makuha yung bank account ninyo? But siyempre, sabi ko, hindi ko hahadlangan yung pagpapala ng Panginoon sa buhay niyo. Para dumala yung pagpapala sa buhay niyo, siyempre, hindi ko na sasabihin, ay wag, di ba? Opportunity ng Panginoon para pagpalain kayo. Binigay ko yung aking bank account. Same amount nung natanggap ko po dun sa same amount. So, meron kaming pang birthday. Sa June 2 po, birthday kasi ni Sister Jerry tsaka rin ako. And 13 si. So, purihin ng Panginoon sa kabutihan ng Panginoon. Gusto ko rin magpasalamat dahil nung ginamit po tayo ng Panginoon doon, hindi ako sanay kasi sa tagal ko na nagpe-preach, pero ayun, kaharap ko yung mga pastor, ang dami mga pastor. Medyo kinabahan ako. Ewan ko, bakit gano'n, kinakabahan ako, Lord. Mulang nagpe-worship, nagpe-pray ako. Bakit ako kinakabahan, Panginoon? Hanggang tumayo na ako, medyo kinakabahan pa ako. Nagpe-preach na ako ng mga few minutes, kinakabahan pa rin ako. Sa biyaya ng Panginoon, after a few minutes, ay nawala na yung kaba, nakapag-preach tayo ng maayos. So, glory to God sa biyaya ng Diyos sa aking buhay. Na magamit po tayo. It's all privilege from God. Amen? Praise God. So, ngayon po ay, pag-aaralan po natin ay Book of Ephesians from
today onwards, sa mga susunod po na mga Sabado, ang ating pong mga kapatid, bilang kasama po ang inyong lingkod, ay ipipreach po namin yung Ephesians. So, tatapusin po natin yung book of Ephesians, kaya kailangan natin basahin. Maintindihan natin, ano ba ang gustong sabihin ni Apostle Pablo, ng Panginoong Hesus, ng Diyos sa atin sa librong ito. Now, we will begin a new series. We will navigate through the book of Ephesians together with some brethren, yung ating pong mga kapatid, nilagay ko na po sa ating group chat. We will learn important truths that will empower us to live transformed lives. The book of Ephesians, ito po yung introduction ng Ephesians, is a letter written by the Apostle Paul to the believers in Ephesus. Ito po ay, ngayon po, ito ay Turkey, yung modern day Turkey. Ito pong sulat na ito, kaya ito epistle ang tawag. Pag sinabi pong epistle, liham. No, sulat. Sulat ni Apostol Pablo kasi nung panahon ng mga apostol ay hindi pa po uso yung video call, hindi pa uso yung Facebook, hindi pa uso yung WhatsApp. No, lumiliham upang makipag-communicate sa mga kapatiran. Si Apostol Pablo, lumiliham sa mga churches na kanya pong pioneer. Kasi po siya po ay nagmisyon dito sa mga lugar na ito. Isa nga po ito yung Ephesus. Paul used the term saints in Christ and faithful in Christ. Kasi kausap niya yung mga mananampalataya. A major city in Asia Minor, modern day Turkey. Likely written around AD 60-62 during Paul's imprisonment in Rome. The epistle emphasizes the rich blessing believers have in Christ and the unity of in the church as the body of Christ. So today, let us discover the spiritual blessing we have in Jesus Christ. So medyo doctrinal po yung ating pag-aaral, no? Hindi magkahalong pag-aaral at saka sermon po yung ating gagawin. Okay, ready na po ba tayo mga kapatid? Ready na tayo matuto? So ang tema po ng Ephesians 1:1-14 is about spiritual blessings in Christ. Yung mga pagpapalang espiritual na tinanggap natin dahil nakipag-isa tayo sa Panginoong Hesukristo. Amen? Una, we are chosen by the Father. Tayo'y pinili ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. No, maintindihan natin yung ibig sabihin nito. So ano ba yung spiritual blessing? Ephesians 1:3, basahin natin. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly place in Christ. Tandaan po natin lagi, merong kondisyon. Yung mga sinasabing pagpapala rito mga kapatid. Una yung kondisyon dito na yan, for spiritual blessing is what? In Christ. Ano yung kondisyon para magkaroon ka ng spiritual blessing? Dapat you are in Christ. Dapat na kay Kristo tayo. This means that every blessing we receive in Christ. Kaya meron kang pagpapala, may pagpapalang espiritual, dahil meron kang relationship sa Panginoon, nakaugpong ka sa true vine. Ang tanong sa gabing ito, tandaan natin, nakakabit ba tayo? Meron ba tayong tunay na relationship sa Panginoong Hesus? Kasi kung wala tayong spiritual blessing, mga kapatid. So, ito sabi dito, in Him, or in Christ, is mentioned over 10 times in the first 13 verses. 13 verse, pero in Him, in Christ, binanggit, mga kapatid, 10 times. In the book of Ephesians, the Apostle Paul used the expression in Him, in Christ, and in whom numerous times. Pag binasa niyo yung Ephesians, laging ganun eh. In Him, ang tinutukoy niyo si Jesus. In Him, in whom, in Christ. Bakit? It is about believers' union with Christ, which is central to the letter's theology. Tignan niyo mga kapatid, yung in Christ, ilang beses? 12 times. Yung in Him, 9 times. Kaya yung habang pag-aaralan po natin yung book ng Ephesians, puro mapapansin niyo yung word na yun eh. In whom, 4 times. Other similar phrases, example, through Him, with Christ, also appears several times. Total is 25 plus references. Kaya yun yung pinaka-tema ng Ephesians eh. Ano yung ating spiritual na pagpapalang tinanggap dahil tayo ay nakay Kristo? Tanong mo sa katabi mo, nakay Kristo ka ba?
Di ba? Katulad ng sinabi ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, no, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Not material wealth, but every blessing in the heavenly places. This is the big idea of the book of Ephesians, that we are truly blessed. Sabihin mo sa sarili mo, I am blessed. Yun yung central theme ng book of Ephesians. Na pinagpala tayo ng Panginoon dahil sa ating relationship sa Panginoong Jesucristo. Nung nagkaroon ka ng relationship kay Jesus, nung araw na tinanggap mo ang Panginoon bilang sarili mong tagapagligtas, ay tunay kang pinagpalang lubos. Amen? Tayo pinagpalang lubos, mga kapatid. The word blessed here is not makarios. Kasi pinag-aralan natin yung word ng makarios, blessed, di ba? Pero dito hindi ginamit yung makarios, mga kapatid. Eugoletos ang ginamit, which means to speak well of. Parang yung ginagamit na benediction. Magsalita ng pagpapala. Yun po ang ibig. Hindi makarios, eugoletos, which means to speak well of. Praise, to bless. Yung word na praise, to speak good words. Yun ang ibig sabihin. Eulogy. Yun yung, doon nang galing yung word na eulogy. Eulogia is where the word eulogy derived. Di ba? Pag sinasabing, pag may namatay, di ba mga kapatid? Merong sinasabing eulogy. Ito yung eulogy ko. Ano yun? Yun yung speech mo. Patungkol doon sa namayapa. Magsasabi ka ng mga kasinungalingan. Bait po niyan. Yung nabubuhay pa po yan. Hindi naman. You speak good words. Kaya nga eulogy, good words, good speech. Doon sa taong, kaya may eulogy tayong tinatawag. It's where the word eulogy derived, where we praise, kaya praise praise the departed loved ones. The secondary meaning is to bestow blessing. So yun yung primary meaning ng eugoletos, eulogy, mga kapatid, to speak or to speak praises, to speak good words. Pangalawang ibig sabihin yan ay to bestow blessing, upang pagpalain. 'Di ba? Pagka pastor, bless, 'di ba sa lumang relihiyon, bless me Father for I have sinned. You speak blessing. Pastor, i-bless niyo nga po ako. So yun yung ibig sabihin, magsalita ng pagpapala, to bestow blessing. Paul is speaking to the believers who are in Ephesus. Every believer of Christ is truly blessed. Not just with material and temporal blessing, but spiritual and eternal one. Amen? Lahat ng Kristiyano, lahat ng nananampalataya sa Panginoon ay pinagpala na. Minsan kasi yung kaisipan natin parang hindi ako blessed. Mali ka, kapatid. You are already blessed. With all spiritual blessing. Sabi ng Biblia, pinagpala na tayo, mga kapatid. Take note that prosperity gospel preachers use this text to justify lifestyle full of material blessing. Ito ngayon ang ginagawa ng mga prosperity gospel preacher. Sinasabi na, we are blessed. Ginagamit nila itong text na ito para patunayan na pinagpala tayong material ng Panginoon. Pero ang tinutukoy dito, mga kapatid, is spiritual blessing. Mas mataas yung spiritual blessing kaysa temporal and material blessing. Lahat tayo pinagpala in spiritual blessing, in all spiritual blessing. This is why we are in Christ. That is why if we are in Christ, we are truly satisfied because we are blessed with all spiritual blessings. Ang tanong, satisfied ba tayo? Hindi ka na naghahanap. Pag sinabing satisfied, busog ka. Ganun po ibig sabihin mo, kapatid. Hello, andyan pa ba kayo? Busog ka, ibig sabihin satisfied ka kasi bakit? You are blessed with all spiritual blessing. Secondary lang yung material na pagpapala. Praise God. Diba? Pinagpapala kang material, financial, praise God. Pero una sa lahat, pinagpala ka ng spiritual. Amen? Doon dapat satisfied ka na eh. Salamat sa Panginoon. I am blessed. I am blessed. Diba, kapatid? In heavenly places. Yung blessing mo, kapag nilagay mo yan, yung material na blessing natin dito sa lupa, mga kapatid, minsan nawawala minsan nagagastos, minsan nananakaw, nai-scam. Pero nasaan nakalagay yung ating spiritual blessing? Ito sabi ng mga kapatid
in heavenly places. You are blessed with all spiritual blessing in the heavenly places. So walang makakanakaw ng iyong pagpapala, mga kapatid. Hindi mananakaw ng circumstansya ng buhay mo ang pagpapalang espiritual. Hindi mananakaw ng kaaway ang pagpapala mo, mga kapatid. Amen? You are spiritually blessed with all spiritual blessing in the heavenly places. Ngayon, election. Yung tinatawag na doctrine of election. Ephesians 1:4, sabi dito, just as He chose us in Him. Pinili tayo ng Diyos para sa Kanya before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before Him in love. Ano po yung condition dito? Condition para tayo maging chosen in Him to become blameless. Anong condition? In Him. Yung mga kapatid. All those who are in Him, in other words, in Christ, that we would be holy and blameless. This is the ultimate destination of all believers. Yung kinanta natin kanina. Holy, holy, di ba mga kapatid? Ang destination ng lahat ng mananampalataya ng Panginoon, ang final destination natin is to become holy. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, maging banal, kagaya ng Panginoon. Be holy for I am holy, sabi ng Diyos. Amen? Yun yung destination natin. Final destination. The term chosen is the highest level of divine purposes or spiritual privilege. Yan ang pinakadakilang pribilehiyo natin, maging chosen ng Panginoon, maging people of God. The highest level of divine purposes or spiritual privileges. Oh. We who are saints, faithful in Christ Jesus. Ephesians 1:1, anong sabi ng Ephesians 1:1? Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, to the saints in Ephesus, the faithful in Christ Jesus. No? Sino yung pinili ng Diyos? Sino yung pinili ng Diyos? Ayan mga kapatid. The faithful in Christ Jesus. Yung mga mananampalataya. So tinawag pala tayong saints ng Bible, mga kapatid. Sa lumang relihiyon, kapag santo ka, kailangan mo munang mamatay. Di ba? Para maging santo, kailangan kang i-canonize ng Pope para maging saint. O, ito, sino yung mga saint natin? San Filipenisi. Ano? Ang daming mga saint eh. Para kailangan mong mamatay, tapos dapat i-review muna yung buhay mo, ng buhay ng paglilingkod, ganyan. Pero ito mga kapatid, if you are in Christ, you have a relationship with Christ, sabi ng Biblia, you are already saint. Tayo ay santo mga kapatid. Sabi mo, santo ka pala eh. Parang ayaw ah. Parang hindi pastor eh, mukhang yung kalaban to eh. Ha? No? Pero yan ang katotohanan. Hindi dahil sa ating sariling gawa, hindi dahil sa ating mga kabutihan, kundi sa kabutihang ginawa ng Diyos para sa atin. Kaya tayo saint, mga kapatid. Sino ang kausap? Yung mga saint. You who are faithful in Christ. Tapat sa Panginoong Hesukristo. Ano ang purpose of election? Pinili tayo for what? Para maging blameless, mga kapatid. Holiness and blameless in love. This is the end goal of all believers. Kayo'y pinili ng Diyos upang maging banal at walang kapintasan. Yun yung purpose ng election. Bakit ka pinili ng Diyos? Pinili ka ng Diyos para maging banal. Ito yung destination mo. Sabi ng Biblia. The words holy and without blame are a metaphor taken from the perfect and immaculate sacrifices which the law required the people to bring to the altar of God, sabi ng Clark. So yung word na holy and blameless, galing po sa Old Testament. Yung mga ginagamit po nila mga kapatid para ihain, no, yung tinatawag na sacrificial offering, hindi yun basta-basta.
Hindi po pwedeng mag-alay na may sakit. No? For example, ng tupa, ng bull, hindi sila pwedeng mag-alay ng napakapayat naman nito, iaalay mo sa Panginoon. May sakit o kaya, di ba, minsan yung mga hayop, medyo nanginginig-ginig na, parang mamamatay na, tapos bibigay mo kay Lord. Hindi pwede sa Old Testament nyo. Kailangan, holy and blameless. Walang kapintasan, mga kapatid. So, ganun din, yung same word na ginamit sa atin, na ating destinasyon, you are chosen to become holy and blameless. Walang kapintasan, iaalay sa Diyos. Sabi nga ng Romans, di ba? Over your life as a living sacrifice. Holy and blameless. Yung buhay natin, mga kapatid. So the same word. Note that the word in love, because we are made perfect in love. Nagiging perfect tayo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pag-ibig. Bakit? Pagka ginawa mo yung kautusan, pagka umibig ka ng iyong kapwa, inibig mo ang Diyos, sabi ng Biblia, natutupad mo ang kautusan eh. So nagiging perfect ka. Nagiging holy ka sa pamamagitan ng pag-ibig. Kasi bakit? Sabi ng Biblia, sabi ng Panginoong Jesucristo, doon nakahang yung law of the prophets. Yung sa pag-ibig. Love God and love your neighbor. This redemptive plan of God through Jesus Christ is laid before the creation. This clearly teaches the pre-existence and preeminence of Christ. Note that we are not existent before the creation. Therefore, Christ is the focal point of election. Si Jesus yung pinili. Kaya nga, kapag meron kang relationship dun sa pinili, lahat ka ng pagpapala, meron ka. Kasi siya lang naman ang pre-existent. We are not pre-existent. Sabi dito, you are chosen before the creation of the world. Paano ka naging chosen? Dahil nga, meron kang relationship dun sa the one who is pre-existent. Nag-i-exist na siya bago pa yung creation eh. Bago ka pa eh. So kaya meron kang relationship sa Diyos, pag meron kang relationship sa Panginoon Jesucristo, pinili ka ng Diyos. Nakita natin mga kapatid, we are chosen in Christ. Hindi ka chosen separately. Naintindihan natin yung doctrine of election. Ephesians 1:12, sabi dito, basahin natin. 1 Peter, same principle ng 1 Peter 1:1-2. Basahin natin. Who are chosen according to the foreknowledge of God, the Father, by the sanctifying work of the Spirit, to the obedience of Jesus Christ, and the sprinkling of His blood. We are chosen before the foundation of the world according to the foreknowledge. Nakita ng Panginoon eh. Magkakaroon tayo relationship kay Jesus Christ. Therefore, you are chosen according to the foreknowledge of Christ, of God. Ephesians 1:12 sabi dito, to the end that we who first have hope in Christ would be to the praise of His glory. To the end that we who first have hope in Christ. Sino yung tinutukoy dito? Yung may mga pagtitiwala sa Panginoon, yung may mga pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Yun yung mga chosen before the foundation of the world. Anong nangyari sa atin? Meron pang spiritual blessing. Pangalawa, yung tinatawag na adoption. Ephesians 1:5, by predestining us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Anong condition dito mga kapatid? Condition for adoption as son. Through Christ. Yun yung kondisyon. Kailangan mo nang maging sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. This is another spiritual blessing, which is adoption as sons. We are not children of God, not because of our genealogy. Kasi yung mga Jews, yung mga Israelites, mahilig sa genealogy. Oy, anak kami ni Abraham. Pinagmamalaki nila yung genealogy nila. Na sila yung mga Israelita, anak sila na, galing sa salipi ni Abraham. Kaya sila favored ng Panginoon. Pero tayo hindi mga kapatid. Andiyan kayo mga kapatid, adopted nga. Condition for adoption is through Christ. We are not children of God, not because of our genealogy or good works of the law, but through Christ. Anak ka ng Diyos dahil sa Panginoon Jesucristo. Hindi lahat anak ng Diyos. Di ba, sinasabi natin, lahat naman tayo. Di ba, pag may sinashare ka ng gospel, ng salita ng Panginoon, lahat naman tayo, anak ng Diyos eh. By means of creation, anak tayo ng Diyos.
Pero yung relationship na anak talaga ng Diyos, hindi. Kasi binigyan lang tayong karapatan maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. Yun ang malinaw sa Biblia, mga kapatid. So, predestination, ibig sabihin, predestination. Di ba? Yung destination mo. Mga kapatid, destination is set beforehand. Ano yung destination natin? Whose destination is set beforehand? Unang destination. Those unconditionally chosen before creation for reason beyond their control. O pangalawa, those who place their faith in Christ. Ano kayo yung sagot doon? Kasi sabi, predestination, dalawa yung, meron kang destination. Ano yung destination na tinutukoy dito? Sino yung tinutukoy? Those unconditionally chosen before the creation for reason beyond their control, or those who place their faith in Christ. Pagbabasahin mo yung konteksto, mga kapatid. Sino yung pinili? Those who are faithful. Those who are in Christ. Those who hope in the Lord. Malinaw, mga kapatid, yung konteksto eh. So, pinili na tayo ng Diyos, yung destination natin nakaset na. Sino yung destination yung tinutukoy ron? Yung mga nananampalataya. Naintindihan ba natin, mga kapatid? Yung sinulatan ni Apostol Pablo, the saints who are faithful in Christ. Kung hindi ka kakabilang doon, kung you are not in Christ, hindi ka kasama sa destination. Parang ano po yan parang bus. Nakalagay doon, papunta, Bicol. O, di ba? May destination na. Nakaset na yung destination ng bus. Ang tanong, mapupunta ka ba sa Bicol? Hindi ka naman sumakay Hindi naman natin, kailangan mo sumakay. You should be in Christ. Para mapunta doon sa destination na sinasabi. Set na kasi yung destination na. Hindi yun pupunta sa Abra o sa Baguio. Pupunta lang yun sa Bicol. Kasi nakaset na Ganun po yung sinasabi nito. Yung destination natin nakaset na. Pero sinong destination? Yung mga sumakay sa bus. I hope naintindihan niyo yung analogy. So you are chosen, you are predestined if you are in Christ. Yun yung doctrine of election. Ephesians 1:4, yun din sinabi ng Biblia ng Ephesians 1:4-5. Just as He chose us in Him. Naintindihan ba natin, kapatid? I hope naintindihan nyo. Medyo doctrinal kasi ito Kailangan natin pag-aralan. Before the foundation of the world, that we would be holy. Ano yung destination? Holy and blameless. Yun yung destination. Yun yung pupuntahan. Okay? Before Him in love, by predestining us to the adoption as sons through Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. The word predestining us to adoption as sons through Jesus is connected to the final perfect will of God to all believers. Ano yung perfect will of God para sa mga believers? Yung sinabi niyang predestining us, saan nakakonekta? Sa destination. Ano yung destination mo? Blameless and holy. Yun yung destination natin Hindi natin, kapatid. You are predestined to become blameless and holy. Yun yung connection nun. By predestining us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of Jesus. Okay? Connected to the final perfect will of God in all believers, which is that we would be holy and blameless before Him in love. How God would accomplish that believers would be holy and blameless, according to sa context. Paano ka magiging blameless and holy? Paano? Through adoption. Ang linaw, mga kapatid Nakita niyo ba yung concept na tinuturo nito? Pinili tayo ng Diyos. Para saan? Anong destination? Blameless and holy. Paano niya ma-accomplish yun? Through Jesus Christ, through adoption. Kaya kung hindi ka adopted, through sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon, hindi mo mapupuntahan yung destination. Yan. Pinapabawaw na natin para maintindihan natin, mga kapatid. This interpretation is consistent with Pauline theology. Romans 8:29, basahin natin. Anong sabi ng Romans 8:29? Because those He foreknew, He also predestined to become. Anong destination? To become like the image of His Son. Yun yung destination natin. Yun yung predestination natin. Yun yung destinasyon pupuntahan nating lahat. According to the foreknowledge of God.
Dahil nakita na, alam ng Diyos God is all-knowing God. Alam ng Diyos kung sino yung mananampalataya at sa hindi mananampalataya. Yung mananampalataya, those who are in Christ, those who will hope in the Lord, katulad ng lahat, yung term na ginagamit ko para maintindihan nyo, yung term na ginamit sa Apostle Pablo, in Him, in whom, in Christ, through Him, yung mga yun yung sigurado yung destination. Ano yung destination? Para maging kagaya ni Jesus. Nahirapan ako rin sana mo naintindihan natin ako. Ano? Yun yung malinaw rin ako. All this is to the praise of His glorious grace. Para saan? Glory to me? It is always glory to God for the praise of His glory. Para sa Diyos lahat ang papuri. Kasi wala ka namang ginawa Dahil ba sa lahi mo, kaya ka na-predestined? Hindi. Dahil ba sa magaling ka? Dahil sa mabuting gawa? Dahil sa pagsunod mo sa kautusan? Hindi. Ano? Dahil kay Kristo. In Christ. Mga kapatid. Kaya, wala kang maipagmamalaki. Ano yung pagmamalaki natin? Di ba? Wala. Dahil nga, lahat yan galing sa Diyos. Pangalawa, mga kapatid, ano yung unang, we are chosen by the Father. No? Chosen, nakita na natin kung saan tayo pinili. Pinidestin tayo to become holy. No? But in Christ. Pangalawa, redeemed by the Son. No? Binili tayo sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. Ni-redeem tayo. Ang redemption, Ephesians 1:7, basahin natin, in Him. Take note, in Him na naman. Sa pamamagitan ni Kristo, in Him, we have redemption. Through His blood, the forgiveness of our transgression according to the riches of His grace. Ano yung condition for redemption? Tsaka forgiveness. Ano yung condition? In Him. Sa pamamagitan ng Panginoon, meron kang redemption. Mamaya, intindihin natin ibig sabihin ng redemption. No, ang condition ay Him. The word redemption here is from apollotroo. Ibig sabihin to release on payment of ransom. Kailangan magbayad, may bayad, para mapalaya ka, di ba parang kinidnap ka. Para mapalaya ka, may babayaran na amount. No? For example, ang buhay mo ay 500,000. Ang mura naman, pastor. Ano? Yung binayad para sa'yo, yun yung ransom. Para ikaw ay mapalaya. So, para tayo ay mapalaya sa ating mga kasalanan, dahil tayo bilanggo ng kasalanan, mga kapatid, gapos tayo ng kasalanan, para tayo mapalaya, kailangang magbayad. Ano yung binayad ng Panginoon? Makikita natin dito. We are bought not by perishable things, but imperishable. Hindi nabubulok yung binayad. Hindi pera ang binayad para sa ating mga kaligtasan. 1 Peter 1:8, makikita 1:18, makikita natin kung ano yung binayad dito. Knowing that you were not redeemed, lutruo, the same word, root word, which, with corruptible things, like silver or gold, from your futile conduct, inherited from your forefathers. We are bought with what? With the blood of Christ. Sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon, we are bought back from slavery to sin through Christ's blood. Sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon Jesucristo. Hindi daw ang pinangbayad sa atin ay mga nabubulok, nawawala, nananakaw katulad ng pera, ng ginto. Hindi yun ang pinangbayad sa atin. Pinangbayad sa atin ang mismong dugo ng Panginoong Jesucristo. Anong ibig sabihin ng dugo ng Panginoong Jesucristo? We should not take superstitious or mystical view of the blood. It was not Jesus' physical blood. Hindi yung physical. Na dugo ang Yes! Nabubuo yung dugo ng Panginoon. Nag-alay siya ng dugo Dumanak yung dugo ng Panginoon. Pero hindi yun yung pinambayad talaga, literal. Mga kapatid, yung buhay mismo ng Panginoon. So ito, babasahin natin. It was not Jesus' physical blood that saved anyone. Hindi naman yung dugo ni Jesus yung nag-save sa atin, literally. Yung buhay ng Panginoong Jesucristo. No? His real and total payment for the sin of man in His whole person on the cross. Yung buong buhay niya. Kasi ang nangyayari, dahil by the blood, kasi nababasa natin sa Biblia, by the blood. O akala natin yung dugo lang. Yung nagbayad sa atin. Anong nangyayari? Ay sinasamba na yung dugo.
Di ba? Ay, yung dugo, ipapahid yung dugo. Di ba? Oh, may nagpatotoo na dati. Ay, natatawa na naman si Cesar eh. Lagi kong sinasabi, ina-example, may nagpatotoo. Sabi niya, praise God po. May surot po yung kama ko. Ay, pinahid ko po yung dugo ni Jesus sa aking kama na wala po yung surot. Ginawa mong ginawa mong pipap. Di ba? Ginawa mong pamatay ng surot yung dugo ni Jesus. Ang babaw ng pagtingin natin sa dugo ni Jesus. Pagka ganun yung ating application. O pinapahid ko po sa ganito, Hindi yun yung ibig sabihin. Pag sinabi ng Biblia, you are bought with the precious blood of Christ, hindi ibig sabihin literal na dugo ng Panginoon sa Kristo may kapangyarihan. Ang ibig sabihin yung buhay na ginawa ng inialay ng Panginoon sa Kristo, yun yung makapangyarihan. Kasi ano bang utang natin, mga kapatid? Diba? For the wages of sin is death, and the gift of God is eternal life. Ano yung kailangang bayaran? Buhay. Hindi yung mismong dugo ang nagligtas sa atin, mga kapatid. Kailangan dumaan rin dugo ng Panginoon para siya'y mamatay. Pero yung buhay niya mismo, yung pag-aalay ng kanyang buhay, lahat ng ginawa niya, yung person niya, yun yung nagbigay ng kaligtasan para sa ating lahat. Nagbayad ng ating mga kasalanan. Okay? So another thing is forgiveness. Condition for forgiveness is in Him. Not partial or temporary, but complete and rich. Paul called the believers saints. Pinatawad na tayo ng Panginoon, amen? Andiyan pa kayo mga kapatid? Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Nung tumanggap ka sa Panginoon, meron kang relationship sa Panginoon Hesus Kristo, sabi ng Biblia, you are forgiveness for the forgiveness of your sins. Minsan, ang ginagawa natin, kukonsensya pa tayo sa mga ginawa natin dati. Naaalala natin. Pero take note mga kapatid, pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Past sins. Present sins actually, and future sins. Kaya nga makakalapit tayo sa Panginoon eh. Anytime na makakalapit tayo sa Panginoon, He is faithful and just to forgive you. Bakit? Kasi nga bayad na. Pati yung future sins mo covered na dun eh. Sa ginawa ng Panginoon Hesus Kristo, kailangan mo lang maghumingi ng tawad. Dahil nga, you are in Him. You are in Christ. So it is not partial or temporary forgiveness. Complete forgiveness. Sabihin mo sa katabi mo, you are forgiven. Amen? You are forgiven. Isn't comforting that God redeemed us and forgave our sins through Jesus Christ. God's plan revealed, Ephesians 1:9-10, and He made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Christ, to be put into effect when the times will have reached their fulfillment, to bring all things in heaven and on earth together under one head, even Christ. A mystery now made known to unite all things in Christ. Another thing is inheritance. We have a share in Christ's eternal kingdom planned from the beginning. Meron tayong mana eh. Kung dito sa lupa, wala kang mana kapatid, wala kang mamanahin, no? Meron po akong lupa, sa pasunga lang. Pero doon sa langit, meron kang inheritance. Sabi ng Biblia, you have inheritance in Christ. Meron tayong mamanahin sa langit, mga kapatid. And our treasure is in Christ. Lastly, marked by the Spirit. Nakita niyo yung work ng Trinity? We are chosen by the Father, purchased or redeemed by the Son, and we are marked and sealed by the Holy Spirit. Trinity at work. Sabi ng Ephesians 1:13, and you also were included in Christ when you heard. Paano daw tayo naging in Christ? Nakita niyo, napakaganda nito. Napakaganda para malinaw. Kasi para magkaroon ng spiritual blessing, kailangan in Christ ka. Meron kang relationship kay Christ. Paano magkaroon ng relationship kay Christ? Ito ang linaw. Sabi niya, and you also were included in Christ when you heard the word of truth. Nung nadinig mo daw yung gospel, ano pang ginawa mo? The gospel of your salvation, having believed. Everybody say believe. Anong nangyari sa'yo? You were marked in Him with a seal, the promise, Holy Spirit.
Sa paano maging in Christ? Kasi ang ganda ng mga sinabi ni Pastor. You are redeemed, you are forgiven, you are predestined, you are chosen. Pero may condition, kailangan in Christ ka. Meron kang relationship. Ngayon, paano po magkaroon ng relationship in Christ? Ito na. No? Di ba? Ang sabi mga kapatid? Anong sabi? You were included in Christ. Paano nangyari? When you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Ano pang nangyari? Pagkatapos mo mapakinggan, having believed. Okay, kasi marami sa atin, heard lang. Hindi naniniwala. Diba? Marami kang sisira mo ng gospel. Jesus namatay para sa'yo. Sa iyong mga kasalanan, para bayaran, kailangan mo ng palataya. Ayaw maniwala. Eh, hindi kasama yun dun sa in Christ. Nakapakinig lang eh. Hindi na wala yung believe eh. Pagkatapos mo daw mabilib, anong manampalataya, anong mangyayari sa'yo? You will be marked. Tatanggapin mo ang banal na espiritu as mark, as down payment. Sabi dito mga kapatid, basahin natin. God's prevenient grace is in the preaching of the truth, listening to the truth, and believing the truth. Yun yung prevenient grace ng Panginoon na ginawa para sa atin eh. Yung biyaya ng Diyos na binigay sa atin, o merong salita ng Diyos, merong nagpipreach, no? Yung pagkilos ng Panginoon sa pamamagitan ng preaching of the word, yan yung prevenient grace ng Panginoon eh. Nangungusap ang Panginoon sa mga unbeliever eh. Nasa sa'yo kung tatanggapin mo, mananampalataya ka o hindi. No? Kung nanampalataya ka, sabi daw, you will be included in Him. Yun yung nakita natin dito mga tayo. Romans 10:13-14, basahin natin. Everyone who calls upon the name of the Lord will be what? Tumawag sa Panginoon, maliligtas ka. O, anong mangyayari? How then can they call on the one who have not believed in? And how can they believe in the one whom they have not heard? And how they can hear without someone preaching to them? Nakita niyo yung prevenient grace naman, yung pagkilos ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos. May salita ng Panginoon, may magpipreach ng salita ng Panginoon, mapapakinggan mo yung salita ng Panginoon, saka't mananampalataya ka, pagkatapos tatawag ka sa Panginoon at ikaw ay maliligtas. Amen. Unbelievers needs to hear the gospel. Kaya kailangan natin mapakinggan ng salita ng Panginoon. Kailangan nating ibahagi ang katotohanan sa iba mga kapatid. Huwag nating itago yung katotohanan, yung gospel of truth. Kasi nakita natin yan pala yung nagliligtas eh. The gospel of our salvation. To set a mark upon distinguish by a mark, the moment you believe in the gospel, you are sealed or marked. Therefore, every believer has the Holy Spirit as their mark. May marka daw tayo. Meron tayong silyado kasi noong unang panahon may tinatawag na mark eh, di ba? Yung mga mark ng mga hari, hindi mo pwedeng i-break yun. Yung pag nagpadala ng liham si Pero, si King, ganito, mayroong salang seal. Di ba? Signet ring ang ginagamit nila. Pero, pagka hindi ka dapat na buksan yun, binuksan mo, yari ka. Kasi makapangyarihan yung seal eh. Ganon din yung banal na espiritu sa atin. Yun yung mark natin, ma-distinguish ka na ikaw ay in Christ. Ano ang mark mo? Banal na espiritu. Sumasa atin ang banal na espiritu. Namumuhay tayo sa bunga ng espiritu. Yun yung ating mark, mga kapatid. The Spirit is our guarantee. This is our last point. Ephesians 1:14, anong sabi dyan? Who is given as a pledge of our inheritance unto the redemption of God's own possession to the praise of His glory. From the Greek word arabon, ang ibig sabihin ng pledge doon is what? That is a part of the purchase money or property given in advance. Security for the rest. Down payment. Yung banal na espiritu, nagsisilbing down payment para sa atin kasi darating ang panahon fully purchased na tayo eh. Yes, we are purchased by the blood of Jesus. Pero siyempre, wala pa naman tayo sa langit eh. Diba? Wala pa naman eh. Meron pang fulfillment of our redemption eh. Yun nga yung glorification eh. O ngayon, ang down payment para sa atin is the Holy Spirit. Para guarantee ng Panginoon para sa atin na tayo ay maliligtas. Amen. 3 times Paul says, this is all to the praise of His glory. Amen. To the praise of His glory.
God promised that He will complete what He began to the praise of His glory. The ultimate purpose is for the praise of Christ's glory. Ano yung purpose ng lahat ng ito? Redemption, justification, predestination. Ano yung purpose ng lahat nito? Mark, sealing of the Holy Spirit. It is all for the praise of Christ's glory. Para purihin natin ang Panginoon na dakila. Amen, mga kapatid? Praise is the appropriate response of those who are in Christ, who are recipient of spiritual blessing. So, ngayon, nakita mo, binili ka ng Panginoon, pinili ka ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo, anong appropriate response mo? How you would respond? Ano yung gagawin mo? Ano yung pagkilos natin? Purihin ang Diyos. Amen? This is the appropriate response of those who are justified, those who are redeemed, those who are marked. Not by our own works, but by Christ's works. Let me close this message, mga kapatid. To illustrate that what we've learned tonight, suppose there is nuclear fallout. Let me close this, mga kapatid. Suppose there is nuclear fallout, and there is bunker where all supplies are there for long period of time. Sabihin na natin mayroong nuclear fallout. Ibig sabihin mayroong radiation dahil mayroong napasabog na nuclear. Ngayon mayroong bunker, safe from radiation. Doon sa bunker na yon, mayroong mga supplies for long period of time. Ano lahat ng pagkain, etc., tubig, lahat nandoon sa bunker na yon. Maliligtas ka, makakamtan mo yung mga pagpapala na nandoon sa loob ng bunker kung papasok ka. If you are in Christ. Pero pagka hindi ka pumasok doon, nandito ka sa nuclear fallout, mga kapatid, you will die. You will surely die. So to illustrate that principle, the same thing, we have all the spiritual blessing in Christ. So kailangan natin na magkaroon ng relationship sa Panginoon. Paano? Mapakinggan natin ang salita ng Diyos at manampalataya tayo sa ating puso. At magkakaroon ka ng lahat ng spiritual blessing na binabanggit dito sa Biblia. Amen? Purihin ng Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. Let us all stand and I will pray, mga kapatid. Close this message. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you. We magnify your name.